nila kung tumalon man yun. Pinabayaan na hindi na talaga hinanap. Kung ako nun, hipi, may nakita, nag-report yung tao mo na may tumalon doon at pinaputukan yung tubig, hindi ka mag-isip na baka tinamaan sa katawan yung tao kaya hindi na lumutang, hindi ka nag-effort na hanapin ninyo hanggat pakita nyo? Your Honor, 1 p.m. po nangyari yung putukan at wala pong sinabi sa akin na may follow-up operation o nangyaring putukan. Nalaman ko na lang po, Your Honor, 4 p.m. na. Inili sa akin. Hindi mo alam na may lakad yung mga tao mo? Hindi po, Your Honor. Wala pong nag-report sa akin, pati po yung team leader, Your Honor. Kanya-kanyang lakad na lang? Yun ang lumabas, Your Honor. Mr. Chair, Yes. hindi po ba Mr. Chair, Colonel Umipig, dapat bago bawat operasyon, may IOP, may Intelligence Operation Plan? Nagkaroon po ba ng IOP o plano sa operasyong ito laban daw kay Reynaldo Bolivar? Your Honor, Mr. Chair, si Captain Carpio lang po ang nag-decide at nagbuo ng team na mag-ooperate, Your Honor. Mr. Chair, Captain Sandali ha, Yes, sandali. Mr. Chair. Anong position ni Captain Carpio? Substation Commander, Your Honor. Okay, substation commander. Pero wala siyang report na binibigay sa iyo na sir, nagkaputukan dito na wala yung sinanap na may suspect. Wala po, Your Honor. Pati po yung resulta ng operation nila na may pinutukan sa tubig, wala po siyang ni-report sa akin, Your Honor. So, Mr. Carpio, bakit, kinarga mo na lahat ng, ayaw mong i-report sa boss mo? Sir, prior po sa operation, nakapag-inform lang po ako sa aming gagawin pong follow-up operation sa Assistant Chief of Police for operation po namin. Mr. Chair. Yes, go ahead, go ahead. At Mr. Chair, Captain Carpio, bago pa yung report, yung plano, may IOP ba? Iba sa PNP dapat may plano bago ang isang operasyon at may intel? Meron po ba kayong IOP o plano bago itong operasyon laban daw kay Reynaldo Bolivar? Yes po ma'am, nag-briefing po kami bago pong pag-aresto po. Oo nga, sinabi ni General Gapas, may briefing kayong kinonduct ng August 3 hindi ko nakuha yung oras, pero nag-conduct kayo ng planning and pre-operation briefing. May intel po ba na pumasok dun sa briefing na yon o sa planong iyon? Yes po ma'am. And may nakuha ba kayong operational clearance para gawin yung IOP o plano na yan? Yung clearance naman, Senator Risa, Yes, Mr. Chair. nasa discretion na niya kasi siya man ang area commander doon. So kung maglalakad sila, kanya na yan. Decision na yan. Calling the shots siya doon as a substation commander ka? Yes po sir. So, ibig sabihin po, Mr. Chair, Captain Carpio, kayo yung nagbuo ng plano, yung IOP, kayo na rin po nagbigay ng clearance para gawin yung plano. Tama po ba? Yes po ma'am, para po pag-aresto po kay Bolivar. Bolivar po. Sino ba tong Bolivar na to? Normal ba na isang operasyon para mag-aresto ng isang tao, 19 katao, may assault team, may perimeter security? Ganyang kalaki po ba talaga pag ganyang klaseng operasyon? Ma'am, si Reynaldo Bolivar po is suspect po ng shooting incident po. Meron na ba kayong, yung hiningi namin nung unang hearing, meron na ba kayong letrato o drawing man lang ni Bolivar? Ito na, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. Kasi I was the one who asked that question at last hearing. So, ito yung picture ni Bolivar. So, may dala-dala kayong picture. Siyempre, suspect nyo ito, tinatarget nyo, may dala kayong picture. So, hindi pa ba sapat ito na titingnan yung picture ni Bolivar versus yung pagkumplanta nyo kay Jimboy na magkaiba? Na para sana naghunos dili kayo? Captain Carpio? Tingnan nyo itong picture ni Bolivar. Pwede ba natin pagdikitin yung picture ni Bolivar at saka ng victim? Malayo po eh. Malayo yung picture ni Jimboy at ni Bolivar. So sana, nung kumprantahin nyo po si Jimboy, hawak-hawak, may warrant of arrest po itong si Bolivar, di po ba? Tama? Wala. Hindi.
Wala kasi kuha lang yun. Follow-up operation. Follow-up operation, hot for... Pero meron kayong picture. Ito, hawak picture, di ba? So dapat, bago nyo kumprantahin yung isang suspect ninyo na hinahabol nyo, binigyan nyo po ng litrato lahat ng operatiba. Yun yung kasama sa procedure yata eh. I'm not a policeman, pero tama ba ako? Yes, Saan ba to? dapat alam yung Picture target. kayo. Alam yung target nyo. Alamin yung target. So hindi po inasunod. Wala kayong binigay na picture. Dapat bawat isa, meron hawak na picture. But, Senator Tolpo, granting na si Bolivar yun, yung nandoon sa bangka. Dapat di pinapasukan. Kailangan bang barilin ka agad o paputukan ka agad? Hindi naman. Wala yan sa police operational procedure ang pag-aresto. Bakit magpaputok ka agad? Kaya hindi, first Mr. place kasi Chair. Mr. Chair, sana kung nakumpranta nila si Bolivar at tama yung ginawa ng procedure, tama ka Mr. Chair, buhay sana itong si Jimboy. Tama ka. Tama ka. Mr. Yes, Chair. go ahead, Senator Risa. Ano po bang steps ang ginawa nyo nung assault team ninyo? Halimbawa, yung unang 6 na lumapit. Anong steps ang ginawa para arestuhin talaga si Bolivar? Ma'am, una po namin napagkasunduan na una po munang lalapit po ang Intel. Yun ang napagkasunduan. Ma'am. Yun ba talaga ang nangyari? Yung intel yung unang lumapit? Opo, ma'am. Sino po yung mga intel na unang lumapit? Una po si Police Staff Sergeant Maliban, kasama po ang kanyang kasamahan na si Police Staff Sergeant Bugayong para po lumapit po doon, malapit po sa bangka, doon po sa bakod po. Lumapit sa bakod. Opo. And then anong susunod na nangyari? And then pagka nakita na po, doon po kami kukuha ng sign o ng signal para kami naman po ng aking kasama ko po sa substation para po umaresto. So sino nagbigay ng signal para di umano umaresto? Sa di inaasahang pagkakataon nga ho, ma'am, habang paparating pa lang ho ako, nakarinig na ho ako ng putok. Paano po nagsimula yung putukan? Nauna po yung intel po at nakita ko po na nagpapaputok po sa patama po sa ilog po si Staff Sergeant Paliban po. Pero ganun po ba yung operasyon? Lalo na may kasama pong pinaka-elite trained na mga SWAT? Sa anumang dahilan magsimula yung putukan, sasabay na lahat? Bakit parang ang init ng operasyon? Sino ba yung Bolivar na yan? Mr. Chair, makasingit lang po, Madam. So, Yes, Mr. Chair. nagsinungaling naman to. Ang daming kasinungaling itong si Captain Carpio. Sabi mo ngayon lang kay Senator Riza, nung pagdating mo, narinig mo na yung mga putukan. Tama? Kasasabi mo lang. Ayun. Dito naman sa sworn statement mo, pagdating mo, pinakiusapan mo pa muna yung si Jimboy, lumapit kayo para sumuko. O, ngayon sinasabi mo, pagdating mo, putukan na narinig mo. Nagsisinungaling ka na naman. Anyway, another follow-up question. Senator Tolpo, ikuha natin. Anong totoo? Klaruhin natin. Anong totoo doon? Yun po yung totoo, sir. Anong totoo? Nauna po yung sila Maliban po, tropang yung intel po, kasunod po kami. Tapos? Po ako. Tapos, habang papasunod po ako, habang sila nandun na sa may malapit sa bangka sa simento, nakarinig na po kami ng putok po. So, paano yung sinabi ni Senator Tolpo na nasa pinabit mo na sinabi mong kinausap mong sumuko? Your Honor, After the putok na yun o before the putok? after po naputok na po, Your Honor, kasi po, After the putok? So, lubog na sa ilog, tapos sinabi mo, sumuko ka na. Your Honor, yun nga po ang gusto ko pong iklaro. Ang nakita ko po na nasa bangka po, na pinapasuko po, si Sunny Boy po. Okay nga, so ibig sabihin, contrary doon sa Ay, sinabi mo kay Senator Risa, na pagdating mo nagpuputukan na. So ibig sabihin, dumating kayo na hindi pa nagpuputukan at pinasusuko niyo yung tao, yung victim, at nung nagulat sa inyo, lumundag, pinagbabaril nyo. Now, matanong ko lang, mabilisan lang ito. So, sumuko at lumundag. I mean, pinakiusapan yung sumuko at lumundag si Jimboy. Yun sabi nyo, yung pinaka-latest na, lumundag. Tama? Pinasusuko mo at
hindi sumuko, kunyari lang, sasangayon ako for the sake of argument. Granting na tama yung sinasabi mo ngayon. Lumundag si Jimboy. Pagdating mo, Si Saliboy ang nandun, pinag-usapan na okay, so may bagong statement ngayon. Pinag-usapan, putok, lumundag. So, therefore, bakit niyo po pinapaparafin test si Jimboy? Sir, Nalulundag nga. hindi Diba? po, wala po akong instruction na ganun, sir. Sino nag-order na iparafin test si Jimboy? Sino? Pinarafin test niyo si Jimboy. Pero yung mga kabaro ninyo, yung mga nagpaputok, hindi niyo pinaparafin test. Yun ang po pakisagot. Sino po may utos na iparafin test yung biktima? Captain Tipasi. Meron ka sagot dyan? Sir, Amin good morning po ulit. Yung pagparapin po sir sa victim is a part po ng procedure po sa crime scene processing po. Dahil ang victim po ay naabutan po ng ating tropa doon po sa crime scene. So allegedly po, ang based on the information po na binigay ng ating po mga IOC, na ito po ay involved sa shooting incident, itong insidente po. No, sir. I have to cut you off. Ganito sa mga sinungaling. No. Alam ng mga pulis ninyo na walang baril yun at hindi nagpaputok yun, hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na lumaban dahil nga wala siyang baril at lumundag na nga lang dahil base sa mga statement nyo dito pa ulit-ulit. So, alam nyo na wala siyang baril, alam nyo na hindi siya nagpaputok, bakit nyo po pinaparafin test pa rin siya? At bakit yung mga tauhan ninyo hindi nyo pinaparafin test? Pakisagot lang po ng diretso, wala nang paligoy-ligoy. Sir, una po, protocol po yan sir sa amin sa pag involved ng mga ganong insidente, even the victim po sir ay pinaparapin po. Okay, sige. Pangalawa po, hindi po namin naparapin yung mga pulis dahil hindi po namin sila sa custody. We base lang po sa request kung paparapin po yung mga pulis or not. Yun lang po ang No, trabaho po. I was informed, hindi po sila pinaparafin test dahil tumanggi sila. Dahil yung investigador na dapat magparafin test sa kanila, yun pa mismo pumigil na hindi na kailangan pa. Kaya hindi na parafin test. Kasi kung gusto niyo lang po talaga, kaya niyo obligahin itong mga operatiba to the chief of police, Colonel Umipig, na hoy, magparafin test kayo. I talked to Colonel Umipig that night na sa Burol. Di ba, ikaw mismo nagsabi, tumanggi mga pulis na magparafin test, maging investigador, uncooperative sa pagpaparafin test sa mga operatiba. Tama? Tama po, Your Honor, Mr. Chair. Ilang beses ko pong inutusan ang Chief Investigation Section at nung investigator on case na ipaparafin test yung mga suspect, Your Honor. Nadinig po yan ng ibang officers, ilang beses kami nag-case conference, Your Honor. Thank you. Mr. Chair. Ito ang masakit, Mr. Chair, Sen. Riza. Yung victim na parafin test. Samantalang yung mga nagpaputok, tinadtad ng paputok yung victim, hindi pinaparafin test at tumanggi pa. Alam mo, Mr. Chair. Hipi, it shows na napakahina mong hipi. Involved yung mga tao mo sa shooting incident. Anong protocol? Dapat parapin-test sila, di ba? Yes, Your Honor. Hindi po sila parapin-test. Inutos ko po yan, Your Honor, dito po sa Chief Investigation Section at ng IOC, Your Honor. Ngunit hindi po nila ginawa, Your Honor. So anong ginawa mo nung hindi nila ginawa? In-expect ko, Your Honor, bago namin i-inquest yung 6 na suspects is nandun na sa case folder, Your Honor. Alam mo yung mga investigador, nagdepende rin yan sa'yo, ikaw ang hipi eh. Kung sinabihan mo yung, sasaan mo yung mga pulis na yan, usasan mo, at ipaparepindes nyo, bakit hindi nyo ginawa? Ginawa ko po yung lahat na utos, Your Honor, hindi po ginawa. Isang, wala kang aksyon na ginawa. Anong klaseng hipi ka? Your Honor, Tao mo, hindi mo kayang kontrolin? Kadali lang, report kayo dito sa akin. Pag-report ako, sasaan nyo yan? Pagkatapos, parapintes nyo. Ang katigas ang ulo ng mga pulis natin. Bakit ganun ang hindi mo kaya? Dapat hindi ka naghipi dyan kung hindi mo kayang kontrolin yung mga tao mo. Napakasimpleng investigation. Part of the investigation yan. Yung pagpaparapintes. Tingnan nyo, lumalabas tuloy na napaka-bias natin.
yung patay, dahil sabi nga, part of the protocol na talagang dapat mag-undergo na parapin test, okay. Granting, patay na yun eh, hindi niyo makahindi eh. Itong mga buhay na bumaril, hindi niyo pinaparapin test. Ganun na kainutil ang commander ngayon ng police. Hindi kayang ipaparapin test yung tao niya? Mr. Chair. Yes, go ahead. Mr. Chair, Colonel Umipig, kasi kung hindi po sila pina-paraffin test, di paano nyo po masisigurado kung sino ang nagpaputok at sinong hindi? Your Honor, Mr. Chair, my justification po yung investigator on case at chief investigation, bakit hindi po nila sinunod yung aking utos, Your Honor, at Ano po Sige, yung anong justification na yan? Sino? Investigator. Your Honors, I am Police Captain Arabejo, the Chief Investigation of Motor City Police Station. Your Honor, there was no order to conduct paraffin tests on the suspects, 6 suspects. During the Mr. Chair, investigation, sorry to interrupt, Captain. Parang nasusurreal na ako. Parang bangungot na to. Sinasabi po ni dating Navotas City Police Chief, inutos nila, pero sinasabi po ni na Captain Arabejo, walang utos. Ano ba talaga? Bakit may lost in translation? Mr. Chair, baka may sagot si General General Gapas Gabas. sa misteryong ito? Yes, Your Honor, we tried, we had them explain kung bakit wala pong parapin. And according to the explanation of Captain Arabejo, who is the chief investigator, and Sergeant Galvez, who is the IOC, signed by them, according to them, sir, because positively identified na yung 6th involved personnel that discharged their firearm, quote and unquote. The 2 of them, quote, the undersigned have decided not to subject the said suspect to paraffin examination. Therefore, we can see here, Your Honor, that not having the paraffin test on the suspect was a clear, conscious, deliberate decision on the part of the chief investigator and the IOC, sir. Pinapayagan po ba yan, General Gapas? Hindi po ba SOP kapag may operasyon, arresting operation man ito pero nagresulta sa ganitong putukan, may napatay pa? Hindi ba SOP ang pagkondukta ng paraffin test? Yes, At Your maganda Honor. po bang- So that's why kasama na ito dun sa mga administrative na kaso nila, ma'am, nahaharapin, ma'am, because of this. And Mr. Chair, mamaya itatanong ko kung hanggang administrative lang ba, wala bang criminal? Besides, General, meron po bang na-recover na mga bala o basyo dun sa scene of the killing? According to the SOCO, ma'am, wala po silang nakuwang material evidence in the crime scene. Isa pa pong So, misteryo. merong- So paano alam mo- na, Mr. Chair, imamatch sa Yeah. firearms ng ani? Alam mo, kayong dalawa, Carpio at De La Cruz, you have a lot of explaining to do. Bakit? Ako, kahit na hindi ko nakita, sigurado ako pinagpupulot yung MTCL doon ng mga tropa ninyo. Bakit wala nakita yung suko, kahit isa man lang? So kung pinagpupulot ang mga MTCL, mayroong kayong intensyon na itago ang katotohanan. Ayaw niyong malaman na kung sinong nagpapaputok. Dahil tinago niyo mga ebidensya. Tinanggal doon sa crime scene. Ang daming putok na narinig mo, di ba? Marami ka narinig na putok? Marami ka narinig na putok? Yes po. Yes po. So ilang rounds estimate mo? Doon po sa 5 po, except po kay Sergeant Maliban, tagi-isa lang po, Your Honor. Tag-iisa. Opo. Tag-iisang round. Tagi-isang putok po. Isang putok. Opo. Si Maliban, ilan? Mga 3 hanggang 4 po. 3 hanggang 4. Nakita mo? Yes po. So saan siya nagpapaputok? Sa tubig po. Tubig. Sa ilog po. Alam mo, Mr. Chair, dali lang. Captain Arabejo, may interest ka ba na masolve yung kaso na ito? yes, sir. O Yes, bakit sir. hindi mo pinaparapin test? Sir,
considering na yung mga suspects po natin ay umamin po in several instances sa aming opisina, sa harapan ng aming COP and other PCOs, sila po ay umamin. Aside from that, alam na natin, umamin. Aside from that, di ba mas makabuild ka ng stronger case kapag meron pang, aside from the testimonial evidence, meron ka pang scientific evidence para madiin sila. Bakit hindi mo? Testimonial evidence, pwede yang ma-recant, di ba? Pwede yang mabago, pero ang scientific evidence is the solid, the best evidence that we can provide to the court. Bakit hindi mo ginawa? Your Honor, that is why we subject the firearms of the suspects for ballistic examination. Yan nga, ballistic lang, ballistic. Yung parapin, hindi nyo ginawa. Kasi nakikita dito yung pagkabayas natin, yung patay, pinarapintis. Tapos yung mga pulis na nagpaputok, hindi pinaparapintis. Di ba? Nakikita nyo? Saka Mr. May Chair, intention ka ba na itatago yung katotohanan? Wala po kami intention, Your Honor. Kasi kung may intention ka, anong klaseng investigador ka kung pagtakpan mo yung katotohanan? Hindi po pwede yun. Your Honor, the absence of paraffin test cannot nullify the process. Alam natin yan, hindi yan siya conclusive, di ba? Hindi conclusive, but it helps. It helps. It helps. Malaking tulong yan sa investigation na ginagawa. Di ba? Hindi conclusive. Porque hindi conclusive, ayaw na yung gawin ng protocol. Ginawa niyo sa patay, hindi man kaya conclusive yun. Hindi conclusive evidence, pero ginawa niyo sa patay. Meron kayong pagdipinsa na kung nagpositive yung patay, nagpositive ba ang patay? Sir, based on the scientific reports are negative po. Hindi nagpositive. Yung nga, hindi nyo ginawa sa mga suspect. Napaka-unfair ninyo. Ikaw, investigador ka, nirequest mo yung suko na iparapintis yung patay. Tapos, ito mga suspect na nagpaputok, na bumaril, ay hindi ninyo pinaparapintis. Your Honor, we did not request the paraffin test of the victim, Your Honor. Mr. Chair, Sino ang nagpaparapintis sa victim? Your Honor, the SOCO themselves, Your Honor. At sa matter of protocol? Yes, Your Honor, sa matter of protocol po. Hindi mo ginawa rin as a matter of protocol itong 4 na nagpaputok o yung 6 nagpaputok? Parapintis nyo? Actually, Your Honor, yung aming desk officer, nung pinareceive yung mga baril sa opisina po namin sa Caloocan, nag-ask po ng question dun sa nagpa-deliver kung ito lang ba ang papa-receive ninyo. Yun po ang pagkakaalam ko. Mr. Chair. Sige, go ahead, Senator Risa. Mr. Chair, so Police Captain Tipache, di ba kung may ballistics investigation, pero merong ding paraffin test, di ba mas magiging airtight yung kaso kung ganon, kesa kung ballistics investigation lamang? Yes, ma'am. So Mas kung maganda po, ma'am, kung may baril po, kung may involved naman na tao, ma'am, automatic, ma'am, talaga. Paparapin po yun. Para ma-match kaninong Yes, ma'am. firearm Yes, ang ma'am. kaninong mag-test ng positive sa paraffin Okay, test. ma'am. So kung ganon, Mr. Chair, bakit hindi nga po ginawa ni na Police Captain Arabejo? Di ba mas gusto natin mas malakas kaysa mas mahina ang kaso natin? Arabejo, is that your discretion not to subject them to paraffin test or umayaw sila? Klaruhin natin. Your Honor, that was based on our sound judgment and in good faith. Considering that the direct testimony of the eyewitnesses is sufficient to establish the guilt of these 6 suspects. Your Honor. Sorry, Mr. Chair, Mr. Chair, excuse me po. Sorry. Okay. Okay. Senator, Last point lang dito, kay Yes. Arabejo. Lahat tayong nagtatrabaho sa gobyerno, gusto nating mag-presume ng regularity, good faith. Pero sa sitwasyong ito, isa po ito sa maraming punto na parang hindi po talaga sound judgment, Mr. Chair. Salamat, Yes, Mr. Chair. Chair, Thank you. Right. nakakapikon itong si Captain Arabejo Sarap ipakulong sa babae. Now, sabi nung si Captain Boy Tepase, protocol na paraffin test victim and mga police involved sa shooting. And ikaw, sinasabi mo, sound judgment na hindi na kailangan base sa testimony ng mga witness.
You don't deserve to be a policeman. You really don't. Ikaw yung nakakatakot na maging pulis. Ikaw yung mga tipong pagdating sa kalye, dapat katakutan. Sabi mo sa akin, saan ka gumagala-gala para sa mga araw na yon, iiwasan kita dahil natatakot na ako sa iyo. Dahil nakakatakot. Sa pagmumukha mo pa lang, pangising-isi ka. Ngiting aso to Mr. Chair. Kanina pangiting aso siya. Lahat dito nakayuko. Kita mo seryoso. Itong hinayupak na to, tingnan mo yung mukha niya, ngiting aso. Parang pinagtataon na lang tayo. Look at the face of this stupid policeman. Pasintabi sa mga policeman na nandito, I respect you all, especially Lieutenant General Colonel Rodel Seramonia, and I respect this gentleman who's been a friend of mine for so many years. But this guy, I don't have a tiny respect. Kanina pa tayo nagagalit dito, pangising-ising aso siya. And he's stating na sound judgment daw yun, base sa mga witnesses na nagsasabing, nagpaputok yung mga pulis kaya hindi na iparapintes at mismo kinukontra ng kanyang chief of police ng Navotas. And mismo sinasabi nitong si Captain Terate Pase ng SOCO protocol. So sinong tama sa inyo? Ikaw o si Captain Tipase? O si Colonel Umipig? Silang dalawa versus you. Sinong tama sa inyong tatlo? Yung dalawa versus ikaw. Sino sa tingin mo? Huwag kang ngisi-ngisi. Captain, sir, sino po? Sir, ang alam ko po, sir, tama po ang ginagawa po namin, sir. Tama ang ginagawa nyo. So ibig sabihin, mali itong dalawa. Ikaw ang tama. Is that what you're saying? So mali yung nakalagay sa protocol sa libro ninyo. Mali at ikaw ay tama. Baguhin na lang natin yung nakalagay sa PNP manual ninyo dahil sundin na lang natin yung sinasabi mo dahil mas marunong ka. You see, you cannot answer. Kasi alam mo, mali ka. Kaya lang talaga, Mr. Chair, ang sarap ipa-contempt din to Yung sound judgment na yan, para sa akin, very unsound. Very unsound yung judgment mo. He's making stupid out of all of us here. Really? Gusto niya gawin tayong mga tanga rito. Naging kapitan ka lang, akala mo, alam mo na lahat, tatalunin mo na, pati si General Sermonia. Kapitan ka pa lang. E paano na kung ikaw yung naging colonel, kung ikaw naging chief PNP, baka patay na lahat ng Pilipino. Pagbabarilin mo na lang lahat. Hindi ka nahiya kay General Sermonia, hindi ka nahiya kay General Gapas, kay General Gurat. Magsasalita ka ng ganon na these three gentlemen, alam nila na nasa protocol yon na iparapintes, both sides, victim and mga police involved. And then kukontrahin mo ano yung pinaniwalaan nila. And who are you? You're just a captain kumpara dito sa mga general. Now, make us stupid, make them stupid as well. Sabihin mo sa kanila, in their face, tell them again. Tingnan natin kung kaya mo sabihin yan. Mr. Chair. Yes, go ahead. Actually, Mr. Chair, totoo parang ngayon ko lang po nasaksihan na kailangan ng tanungin ng komite ang isang police captain, pasinungalingan ang mga police general. At kanina narinig po natin, may direct order yung dating Navotas City Police Colonel na hindi sinunod dahil sound judgment daw. Yan nga, Senator Risa. Breakdown ba sa chain of command ito? Yeah, Senator Risa, establish natin ngayon. Sinabi mo na may order ka na ipaparapintes. Tapos sabi niya kanina, wala daw order. Sino nagsasabi na totoo? Your Honor, Mr. Chair, marami pong nakadinig na staff officer nung inutusan ko sila, Your Honor. So narinig mo utos si Hippie na ipaparapintes? There was no order, Your Honor. Ha? There was no such order, Your Honor. There was no such order. Sigurado ka? Yes, Your Honor. Okay. Pwede ba mabakapan who are those witnesses para ito-contempt ko nito ngayon mismo? Sige. Si Police Major Edwin Pertes, ang aking ako po, Your Honor. Saan na niya? Nasaan? Sige. All we need is one or two. Nasa Nabutas pa, Your Honor. Papuntahin dito. Papuntahin Tapos, dito. yung Chief Operations Officer ko, Your Honor, si Captain
Mundihar, Your Honor. Pumuntahin dito. So both of them will corroborate doon sa sinasabi mo na inutusan mo. Yes, Your Honor. Okay, Mr. Chair, kapag yung dalawa nag-corroborate yung statement niya, I want to file a contempt case against this guy. Yes. Type him in contempt para makulong. Nasaan yung dalawa? Tanga kanina pa. Nasaan yung dalawa? Aside from yung dalawa, sino ba ang nandito na nakakarinig? Marami pa noon, Your Honor. Sino? I believe the IOC was there also, Your Honor. IOD. IOD. Sino IOD? IOC. Narinig mo yung instruction niya na ipaparapintes? Hindi po, Your Honor. Hindi mo. Dahil ako po ay nagre-rely din po kay ang aking superior kay Police Captain Arabejo po. So hindi ka hindi niya narinig. Ha? Yun ang claim niya, Your Honor. Claim niya. Yes, So dalawa sila ngayon ang ipapakontempt natin kapag mag-corroborate yung dalawa ngayon. Ha? Nandun siya nung sinabihan mo ng instruction? Kasama ito si Galvez? Galvez, sir, you better change your mind now kasi makukulong ka talaga. Pakukulong ka namin dalawa, kayong dalawa sa baba. At matagal-tagal kayo makukulong. So, Wala po akong na-receive po. okay. Wala ka narinig, ha? Pero sabi ni Hepe, nandun ka nung nagbigay siya ng instruction. Wala po ako, Your Honor. Wala ka. Colonel Luwiping. Your Honor, may binabanggit pa si Joselito Galvez na ipinaalala niya yan, Your Honor, doon sa chief niya. Ngunit yun nga, yung sound judgment ang binabanggit nila, Your Honor. Sound judgment. Mr. Chair? Yes, go ahead, Senator Risa. So Sir Galvez, bate po sa sinabi ni Colonel Umipig, pinaalala nyo kay Captain Arabejo yung utos ni Colonel Umipig na mag-conduct ng paraffin test sa anim. Tama po ba yon? Actually po, during the investigation, sinuggest ko po kay sa aking superior, si Police Captain Arabejo, na subject po ang 6 police officers na suspect. So pareho po yung paraffin test. So pareho po yung Opo. alam nyong tamang gawin sa sinabi Yes ni po, Colonel pero po, Umipig. sabi niya po sa akin ay yung oras daw po ng yung nangyari yung shooting incident hanggang sa umabot po ng hanggang gabi, hanggang alas 12 po ng madaling araw ng August 3 na. Possibility po na mag-negative po sila dahil po hindi po inaalis yung possibility na nakapaghugas po sila ng kamay. And yet yung si Opo. Demboy na paraffin test sa loob ng oras na iyon. Yes po, kasi yung protocol po kasi ng SOCO. Ma'am, Ilang days ba? Bago mawala yung... Sir, board, sa protocol po, sir, ng chemistry manual, within 72 hours po. 72 hours. nagsisinungaling na naman tong dalawa. Kanina, sandali lang, Mr. Chair. Kanina, sabi niya, sound judgment, kaya hindi na siya nag-paraffin test. Ngayon, yung sa'yo naman, sabi niyo, base sa kasasabi mo lang ngayon, dahil nag-lapse na, kaya lapse na doon sa time na pinaparapin test yung isang tao dahil maaaring nabura na. So, magkakaiba ang inyong statement, magkakaiba ang inyong stand. Yung sa akin po, Your Honor, yung po ay totoo, yung pag-suggest. Whether totoo na magkakasalungat kayong mag-boss, kayong mag-amo sa inyong mga pananaw, sa inyong mga paninindigan. That's what I'm saying. Then lumilitaw na talagang sinungaling kayong dalawa dahil itong si Colonel Umipig, meron siyang 2 testigo na talagang pinagsabihan kayo na paraffin test. And alam nyo na protocol yan. At kasasabi lang ni Captain Tepase na 72 hours, ginigiba yung sinasabi mong after 1 day, mapabaliwala na o baka mag-negative na. Sabi ni Captain Tepase, dapat up to 72 hours, pwede pa. See, tad ka ng kasinungalingan. Alam nyo, kayo mga investigador, babalik na naman tayo dyan sa kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Gusto ninyong pagtakpan yung mga kasamahan ninyo? Bakit ayaw niyo ginawa yon? Tingnan nyo, lumabas tuloy ngayon na very biased kayo against the victim.